Mga kabayan, nanindigan si Senator Risa Hontiveros na hindi pa rin nakukumbinsi ang Senado na walang kinalaman si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa kanyang koneksyon at pagiging protektor ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng alkalde na wala siyang alam sa nangyayaring iligal na operasyon ng Pogo sa kanyang syudad. Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. Matatandaan na sinabi ni Mayor Goo na nakahanda siyang harapin at labanan ang mga kasong isinampa sa kanya ng Ombudsman at DILG, kung saan ay nahantong pa sa 6 na buwang suspensyon. Sabi pa ng alkalde, handa siyang linisin ang kanyang pangalan at paninindigan niya na isa siyang Pilipino at hindi spy ng China. Pero agad naman itong sinagot ni Hontiveros at sinabing hindi pa rin klaro sa Senado at hindi pa rin sila kumbinsido. Sa halip ay lalong nadagdagan at naging komplikado ang identity ni Mayor Goo dahil sa ginawang pag-iimbestiga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bagamat sinasabi kasi ni Mayor Goo na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Goo, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya? Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. Naungkat din sa ginawang executive session kahapon sa Senado, ang di umano ay kumakalat sa social media na sapilitang pagpapabenta ng lupa ng mga kababayan nating Aita at pagsuspinde sa mga pinuno nito sa Bamban Tarlac. Sabi ni Hontiveros, malaking problema ang kakaharapin ni Mayor Goo kung sakaling mapatunayan ang mga aligasyong ito. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Goo. Samantala, muling kinalampag ni Senator Risa Hontiveros itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umaksyon na at ipahinto na ang lahat ng Pogo operation sa bansa dahil posibleng niya ito na maging banta sa ating national security threat. Na paalisin na ang mga Pogo sa loob ng 3 buwan, habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang Pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng Pogo bilang national security threat. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinyon, ay sana umaksyon si Presidente laban sa Pogos. Sa huli, nagpasalamat si Hontiveros sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nakikipagtulungan sa Senado para sa agarang aksyon at pagpapahinto ng Pogo operation sa buong bansa. Nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session
ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Yung isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klaseng ganitong mga illegal revenue flows sa pagitan na ni na Mayor Alice Guo, yung POGO hub niya sa Bamban at iba pang actor. So, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na executive session sa ganito at iba pang mga paksa. At ma'am, dun sa na-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at yun din na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. Ang panawagan sa executive session na sinusuportahan ko ay in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na siya na habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado doon sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin, na paalisin na ang mga POGO sa loob ng 3 buwan, habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismong ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may shop, kumbaga mandato tungkol sa national security, ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat. I doubt na hindi pa nila ever na pag-usapan ito. In fact, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang isang concern nila. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang POGO kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinyon, ay sana umaksyon si Presidente laban sa POGOs.
Bagamat sinasabi kasi ni Mayor Guo na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Guo, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po from me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo, do you think aaksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? At meron ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan ito at posisyonan itong usapin. Itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts to social media. But did you receive any actual report on this po?
Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng POGO ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang POGO ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tas ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo, and then last week po, meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung harap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila. Dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa POGO. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Guo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po. Inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at sa legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa POGO, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin iyon. Or kapag magfa-fact find sa POGO sa buong bansa. Halimbawa, kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi di ba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you question bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the Corona impeachment trial before yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? Sa ngayon, if it will lead to that, then pang-reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Nagpapasalamat ako na
yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim ng nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am.